Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Sina Amara Samaniego at Rafael Escalante ay mahal na mahal ang isa't isa. Nagtutulungan sila sa mga bagay at mga problema sa lahat ng oras. Ikakasal sila dahil buntis si Amara. Sobrang saya ni Rafael that time and he was very excited to become a daddy. Ngunit makalipas ang isang buwan, nalaman ni Rafael na ang pagbubuntis ni Amara ay isang kasinungalingan. Nasiraan siya at nawala sa sarili. Hindi niya lubos maisip na magsisinungaling si Amara sa kanya. Naging malabo ang kanilang pagsasama dahil sa isang pagkakamaling nagawa ni Amara. Nagmamakaawa siya sa kanyang asawa at naging possessive upang ipaglaban ang kanyang karapatan. Dahil sa mga nagagawa niya tila ba mas lalong naging madilim ang kanilang pagsasama. Labis na nga niyang nasasakal ito at nawawala na nito ang pagmamahal na naiukol nito sa kanya. Maaari pa bang mabuo ang kanilang pagsasama na nasira sa isang kasinungalingan o mas masisira sa isang bagay na matutuklasan? At narito ang pagsisimula ng ating unang kabanata. Parang matutumba na ako dahil sa bigat ni Rafael. Nang makapasok kami sa kwarto ay kaagad ko siyang tinulak dahilan para mapahiga siya sa kama. Umuwi siyang lasing. Ang sabi ni Paulo ay birthday daw ng isa nilang kaibigan na si Gino, kaya nagkayayaan sila. Sinabi din sa akin ni Paulo na wala namang babae sa lugar kung saan sila nag-inom. Alam naman ni Paulo at Gino na ayaw kung sinususulan nila si Rafael. Alam na alam din nila ang ugali ko, kung paano ako magalit at magtampo. Ayaw na ayaw kung may dumidikit na babae sa asawa ko, at pati bakla ay hindi ko pinapalampas. Tinitingnan ko ang maamang mukha ng asawa ko. Sobrang bait niya kapag tulog, pero kapag gising, parang bato na hindi natitinag sa akin. I kissed him passionately, and I didn't expecting that he will kiss me back. Nagpalitan kami ng halik hanggang sa nahubad na niya ang pangitaas ko. Nakapatong ako ngayon sa ibabaw niya at amoy na amoy ko rin ang mabahong amoy ng alak. Kapag lasing si Rafael ay nagagawa ko lahat ng gusto ko, pero kapag nasa matinong pag-iisip siya ay hindi. Kahit nabatiin ako ng good morning ay wala akong natatanggap. Nagpatuloy kami sa ginagawa namin. Naku, hindi niya naman maaalala ang nangyayari sa amin ngayon dahil lasing naman siya. Kinaumagahan ay maagang umalis si Rafael. Hindi naman siya nagtanong sa akin kung sino ang naghatid sa kanya at kung anong nangyari kagabi, basta na lang siyang umalis. May nangyari sa inyo kagabi? Elena suddenly asked. I nodded. Halos kanina pa ako nakangiti dahil hindi mawala-wala sa isip ko ang mga nangyari sa amin kagabi ni Rafael. Kung paano niya ako titigan, kung paano niya ang kininambong katawan ko, at kung paano dumampi ang kanyang mga iinit na halik sa bawat hibla ng balat ko. Aha! Kaya pala, kahit sa pagsandok ng kanin, nakangiti ka. Dito ngayon, naisipan ni Elena na kumain. Kagagaling niya lang sa isang event at nag-request siya sa akin na lutuan ko siya ng masarap na pagkain. Nagkwentuhan lang kami buong maghapon. Nag-online shopping, kumain, nanood ng TV, at nang sumapit ang gabi, nagpaalam na si Elena sa akin na uuwi na kaya hinatid ko naman siya sa labas. Nang makaalis na siya ay kaagad na akong bumalik sa loob at naupo sa sala para hintayin si Rafael. Halos buong katawan ko ay pinagpapawisan na ng dahil sa galit na nararamdaman. Ilang oras na ako naghihintay sa asawa ko, ni hindi pa nga ako naghahapunan dahil sa kakahintay sa kanya. Bakit hindi pa siya umuwi? Saan na naman kaya nagpunta ang lalaking yun? Kaagad kong inabot ang cellphone ko para sana tawagan siya nang biglang bumukas ang pinto. At ayun na nga, iniluwa niyo ng asawa kong walang emosyon. Saan ka galing?
5 p.m. ang off mo sa trabaho. And it's already 10 p.m. For God's sake, Rafael. Hindi niya ako pinansin at naglakad papasok sa kusina. Sinundan ko siya. Paulit-ulit kong tinatawag ang pangalan niya, ngunit hindi man lang niya ako nililingon. Parang hindi niya ako nakikita. Parang hangin lang ako sa paningin niya. Ganito palagi ang takbo ng relasyon namin. Hindi kami ganito dati. Akmang tatalikuran niya ako nang bigla ko siyang hilahin. Rafael, ano ba? Kinakausap kita. Sigaw ko. Gusto ko nang magwala. Gusto ko nang magbasag ng mga gamit. Gusto ko siyang sampalin ngunit hindi ko magawa. Hindi ko makakayang saktan si Rafael. Wala akong alam sa nangyayari sa kanya. Araw-araw dahil kahit pagtawag ay hindi niya magawa. Ano bang gusto mo, Amara? Mahinahon niyang tanong. Hinawi ko ang mga luha sa pisngi ko. Elena told me that what? Na nakita na naman niya ako may kasamang iba? Napakuyom ang kamao ko nang biglang tumaas ang boses niya. Ano? Am I right? Amara, she is Sabina, anak ni Mr. Ramirez. For God's sake. I'm sorry. Praning ka na, Amara. Alam mo, hindi mo kasi ako naiintindihan. Kaya ako nagkakaganito dahil mahal kita, Rafael. Sigaw ko. Humakbang siya papalapit sa akin. He groaned. Para akong pinapatay ng pagmamahal mo. Nakakasakal kang magmahal. Madiin niyang sabi, saka ako tinalikuran. Biglang nanlambot ang mga tuhod ko. May mali ba sa paraan ng pagmamahal ko? Masisisi niya ba ako kung gaano or kung ganito ako magmahal? I am doing this because I'm his wife at karapatan kong ipagdamot siya sa mga taong gusto siyang agawin sa akin. Nakakasakal ba ang pagmamahal ko? Alam kong galit sa akin si Rafael, pero hindi ibig sabihin nun ay susukuan ko na siya. I love him and I can do everything to attain his trust again. When will you realize sasakal na sa'yo ang asawa mo? Alam ko yun. Mismong si Rafael na nga ang nagsabi kagabi. Sa tuwing hindi niya ako kinakausap o tinitingnan man lang ay nasasaktan ako ng sobra. We're married for almost 2 years. After he knowed what I've done, iniiwasan niya ako. Ano bang dapat kong gawin, Elena? Sa tuwing hindi siya umuuwi sa akin, pakiramdam ko sa ibang babae siya umuuwi. She sighed. Adi, you're such a overthinker. Kaano-ano mo ba si Tinkerbell? Elena, I'm serious. She hugged me tight. Hayaan mo na lang muna ang asawa mo. Seriously? Paano ko gagawin yun? Madalas hindi umuuwi sa akin si Rafael. Ako ang asawa niya. Dapat sa akin siya umuuwi, diba? After namin mag-usap ni Elena ay nagtungo kami sa mall para mag-grocery. Naisip ko na lulutuan ko na lang si Rafael ng paborito niyang kaldereta for tonight's dinner. Pagkatapos kong kuhain lahat ng mga kailangan ko ay dumiretso na ako sa counter para magbayad. Habang hinahablot or binabalot ng lalaki ang mga pinamili ko ay nahagip na tingin ko si Paulo. Inabot na sa akin ng lalaki ang paper bag tsaka ako tumakbo papalapit kay Paulo na busy ngayon sa pagpili ng wine. Hi! He smiled at me. Oh, Adi, anong ginagawa mo dito? Inangat ko ang paper bag na dala ko. Grocery? Oh, I see. Si Rafael kasama mo? He shook. Nope. May meeting siya with Mr. Ramirez. Kasama na naman ba sa meeting nila yung anak ni Mr. Ramirez? Bakit feeling ko parang may mali? Sa office ba ni Rafael yung meeting? Nope. Sa Blue Sky Cafe. Blue Sky Cafe? Bago sa paninig ko ang lugar na yun ah. Hindi pa ako kailanman nakapunta sa cafe na yun. Nagpaalam na ako kay Paulo na mauuna na dahil magluluto pa ako. Pagkapasok ko ng sasakyan ay nadatnan kong pangiti-ngiti si Elena habang may kausap sa cellphone nito. Inilabas ko rin ang cellphone ko para tawagan si Rafael na umuwi mamaya ng maaga para sabay kaming mag-dinner. Ngunit hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Bigla akong nainis. Oh, nandito ka na pala. Bungad ni Elena na nakababa lang ng cellphone. Sinong kausap mo? Secret. Ay, shy. 3 beses kong sinubukang tawagan si Rafael ngunit hindi niya talaga sinasagot. Hindi ko alam kung bakit kumikurot ang puso ko na parang may mali.
Parang may nag-udyok sa akin na dapat kong puntahan ng asawa ko. Malalim na ang hininga ko habang nasa labas ang tingin. Umayos ako ng upo at kinabit ang seatbelt ko. Elena, sa Blue Sky Cafe tayo? Huminto ang sasakyan sa harap ng cafe na sinabi ni Paulo kanina. Sinilip ko muna ang loob ng cafe mula dito sa loob ng sasakyan bago bumaba. Gusto mo bang samahan kita sa loob? Elena asked. I shook. No need. Sisilipin ko lang naman si Rafael. Babalik din ako kaagad. Hindi ko na hinintay na sumagot si Elena at kaagad na akong pumasok sa loob ng cafe. Ito ang unang beses na makakaapak ako dito. Nakita kong maraming tao sa loob kaya inilibot ko ang mga tingin ko nang mahagip nito ang asawa kong masayang nakikipag-usap kay Mr. Ramirez. Umupo ako sa bakanting upuan kung saan hindi ako mapapansin ng asawa ko. Dahil kapag nalaman niyang pinuntahan ko siya, naku, dito, siguradong magagalit na naman siya sa akin at hindi na naman uuwi. Nakita kong tumabi ng upo si Savina sa asawa ko. Kumuyom ang mga kamao ko nang bigla nitong isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Rafael. Dali-dali akong tumayo at naglakad papunta sa direksyon nila habang nakakuyom ang mga kamao. Nang makalapit ako ay malakas kong hinigit ang braso ni Sabrina dahilan upang mapaaray siya. Aray ko! Excuse me lang ha? Sino ka para isandal ang ulo mo sa balikat ng asawa ko? Mataray kong tanong. Nakita kong napatayo si Mr. Ramirez at syempre si Rafael dahil sa ginawa ko. What are you talking about? I was just asking, Rafael. Asking? Sinandal mo yung maliit mong ulo sa balikat ng asawa ko. Sigaw ko. Ramdam ko ang mahigpit na paghawak ni Rafael sa braso ko. Masakit pero hindi ko dapat na ipakita na nasasaktan ako. Adi, what are you doing here? He asked. Anong ginagawa ko dito? Di binabantayan ka? Sabay kaming napatingin kay Mr. Ramirez nang umubo ito. I'm really sorry, Mr. Ramirez. By the way, this is Amara, my wife. Teka, bakit parang nag-aalinlangan siyang sabihin yung salitang wife? Ganun na ba talaga siya kagalit sa akin na pati ang pagsabi man lang ng wife ay nauutal pa siya? Sa totoo lang, mas lamang ang nararamdaman kong sakit ng damdamin ko kaysa sa sakit ng braso ko dahil sa mahigpit niyang kapit. Iniipit na niya ito na parang nanggigigil. I know. Tumingin ito sa akin. And I'm sorry for that, Mrs. Escalante. Ngayon, at tumingin naman ito sa kanyang anak. Sab, explain to her. I'm sorry, Mrs. Escalante, sa ginawa ko sa asawa mo. I was just asking him if okay sa kanya na tulungan akong mag-set ng surprise party. Gusto ko kasi naganapin yon sa isang resort na pagmamayari ng kumpanya nyo. Ngunit, tumanggi si Rafael sa akin. Dahil hindi daw available na mag-accept ng guest ang resort na napili ko. She sighed. And don't worry, I'm already engaged. Inangat nito ang kanyang kaliwang kamay upang ipakita ang kumikinang na engagement ring. Habang nagsasalita ito ay umurong ang iha na nararamdaman ko. Dahan-dahan akong lumingon kay Rafael at nakita ko ang galit sa kanyang mga mata. Sinubukan kong hawakan ang braso niya ngunit mabilis itong umiwas. I'm sorry again, Mr. Ramirez and Sabrina. We're going now. Ani Rafael? Sure, thank you again. We'll see you in the firm, my best boy. Nagtawanan sila ni Mr. Ramirez habang nagkakamayan, habang ako naman ay nanigas na sa kahihiyan. Bakit pa kasi ako pumunta dito? Dapat hindi na lang ako nagpadala sa selos. Mas lalong nagalit sa akin si Rafael. So, are you happy now? Pulang nito. Rafael, I'm sorry. Nakakahiya ka? Pagkasabi niya noon, ay kaagad na niya akong tinalikuran. Hindi ko na malayan na pumatak na pala ang mga luha ko. Sanay na ako sa mga masasakit na salita na sinasabi sa akin ni Rafael. Ngunit, ang sabihin niyang kinakahiya niya ako, iyon ang pinakamasakit sa parte ko. Kinakahiya niya ako bilang asawa niya. Rafael, sorry. Halos mabasag na ang boses ko dahil sa kakaiyak at kakasigaw. Nang makauwi kami ay naglabas kaagad ng galit si Rafael sa akin. Pinagbabasag niya lahat ng gamit na makikita niya. Sinisipan niya rin lahat ng mga upuan sa dining table. Rafael, tama na please. Pagmamakaawa ko. Alam mo bang sakal na ako sa iyo, Amara?
Hindi lang ang boses ko ang basag, pati na rin ang puso ko. Rafael, mahal na mahal kita. Mahal? Ganito ba ang love language mo? Ang bantayan lahat ng galaw ko? Ang pag-overthink? Ang pagsulsul ng kaibigan mo sa'yo? Hindi ako sinulsulan ni Elena. Wala akong pakialam kung ano pang sabihin mo. Pumasok siya ng kwarto namin, nakaagad ko namang sinundan. Natatakot ako na baka magbalot si Rafael at iwan ako. Hindi ko hahayaan na mangyari yon. Si Rafael ang buhay ko. Si Rafael lang ang pamilya ko. Si Rafael ang dahilan kung bakit nandito pa ako ngayon sa mundong to. Rafael, anong dapat kong gawin para hindi ka na magalit sa akin? Hayaan mo ako. Huwag mo akong sundan. Simple as that. Pagkasabi niya nun ay kaagad na siyang lumabas ng kwarto. Hindi ko na siya sinundan dahil kapag ginawa ko yon ay mas lalo lang siyang magagalit sa akin. Ilang saglit pa nang marinig kong bumusina ang sasakyan, senyales na papalis na si Rafael. Sinilip ko siya sa bintana habang umiiyak. Nang tuluyan na siyang makalayo ay isinandal ko ang noo ko sa glass. Bakit ganito ang nangyayari sa akin? Ano bang kasalanan ko sa mundo? Gusto ko lang naman maramdaman na hindi ako nag-iisa. Gusto kong maramdaman na may nagmamahal pa sa akin. Parang naulit ang sakit na dinanas ko noon sa pamilya ko. Masakit yung pamilya ka o asawa ka, ngunit hindi ka belong. I never belong to my family and I never belong to someone's heart. Sumapit ang gabi na hindi pa rin umuwi si Rafael. Hindi na ako magtataka. Ganito naman kami palagi. Mag-away man kami o hindi. Mag-isa akong kumakain ngayon. Walang gana at marahan lang na pinaglalaruan ang pagkain ko. Inopen ko ang cellphone ko para mag-scroll sa Instagram nang makita ko ang new post ng kapatid ko with our parents. Nasa bakasyon ata silang apat. Pumatak ang ilang butil ng luha ko nang mabasa ko ang caption, "Family is everything." Yes, hindi ako kasali sa pamilya nila. Ito ang problema ko simula nang maliliit pa kami. I hate favoritism. I hate them all. Kaya naglayas na lang ako sa bahay dahil sa tuwing kasama ko sila, nasasaktan ako. Ibinaba ko na lang ang phone ko at nagpatuloy na lang sa pagkain. Kinaumagahan ay maaga akong nagising dahil tumawag sa akin si Elena na magpapasama daw siya sa isang event. Si Elena ay kasalukuyang makeup artist. It's her passion kung kaya't sinisingit niya pag may makeup sa schedule niya dahil dito siya masaya. Already done. Wow! Tumingin ako sa model na minake-upan ng kaibigan ko. Elena is amazing. Ang ganda ng babae. Napalunok ako nang tignan ko ang sarili ko sa salamin. Hindi na ako nakakapag-ayos na mabuti simula nung magpakasal ako. Teka Baron, sino bang escort mo sa event na to? Boyfriend mo ba? Humagikik ang babae na parang isang binibini. Nako, he's not my boyfriend. Maybe soon? Teka, sino nga? He is Rafael. Rafael Escalante. Mabilis akong lumingon sa impokritang babae na nasa harap na kasalukuyang nakatingin sa salamin. Nang marinig ko ang pangalan ng asawa ko, halos si Elena din ay hindi maisara ang bibig dahil sa gulat. Adi, umalis na tayo dito. Pilit akong hinihila ni Elena, ngunit hindi ako nagpatinag. Dito lang ako, hindi ako aalis. Amara, ano ba? Umalis na nga tayo dito. Malakas kong binawi ang braso ko. Kung gusto mong umalis, umalis ka na Elena. Dito lang ako. Hindi ko alam kung bakit ganito ang asta ko. Basta ang alam ko, galit ako sa lahat. Umupo ako sa harap ni Elena kung saan hindi pa niya naayos ang mga make-ups niya. O bakit? Pagandahin mo ako. Nagulat siya sa sinabi ko, ngunit ginawa naman niya ang utos ko. Kahit kailan ay hindi ako tinanggihan ni Elena sa mga pabor ko sa kanya. Iyan ang nagustuhan ko kay Elena. Nang matapos niya akong ayusan ay tumingin ako sa salamin. Wow, ang ganda ko. Hinayaan kong nakalugay ang medyo wavy kong buhok. Ano na naman bang balak mo? Kapag nalaman ni Rafael na nandito ka? Naku, siguradong war na naman kayo mamaya niyan. Hindi ko siya pinansin at diretsong pumasok sa loob. Maraming reporters akong nakikita, maraming pagkain, halos lahat yata na nakikita ko ay formal ang suot. Nakita ko rin si Paolo na masayang nakikipag-usap sa mga businessmen na kakilala niya. May
Event palang ganito? Bakit? Hindi ko alam. Bakit hindi man lang sinabi sa akin ni Rafael at dapat ako ang partner niya, hindi ang Veron na yun? Adi, ano bang binabalak mo? Umalis na tayo dito, please. Pagmamakaawa ni Elena, inirapan ko lang siya at hindi pinansin. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Kaagad akong nakita ni Paolo kaya ngumiti ako sa kanya. Adi, anong ginagawa mo dito? Utal niyang tanong. I smiled at him wildly, kasabay ng pagtaas ng kilay ko. Bakit? Bawal ba ako dito? Hindi naman sa ganon, pero asawa naman ako ni Rafael, kaya okay lang na pumunta ako dito. Where is he? Lumingon ako kung saan siya nakatingin. And then, I saw Rafael masayang nakikipag-usap sa mga matataas na tao at mas lalong tumaas ang temperatura ng dugo ko nang makita kong nakakapit sa kanyang braso si Veron. What the hell, Rafael? Naglakad ako na parang ako ang reyna. Well, hindi naman nakakahiya dahil okay naman ang suot ko. I am wearing a white cocktail dress na labas ang likod. Adi, wait! Hello, good evening. Masayang bati ko. Napatitig sila sa akin lalong-lalo na si Mr. Ramirez. Oh, Mr. Escalante, your wife is stunning. Nakipagkamayan sa akin si Mr. Ramirez pati na rin ang ibang ka-business partner ni Rafael. Hindi ko nga lang sila kilala. Rafael? Bulong ni Veron kay Rafael. Narinig ko naman dahil malapit lang naman ako sa kanila. Nagtataka ako kung bakit hindi ang asawa mo ang nakakapit ngayon sa braso mo, Rafael, best boy. Natatawang sabi ni Mr. Ramirez. Umiti naman ako. It's okay, Mr. Ramirez. Let them enjoy this event because tomorrow, my husband will. Tumingin ako kay Veron. Come back to me. Rafael, I'm so... Hindi na natapos ni Paolo ang sasabihin niya nang higitin ko siya ng malakas. By the way, Paolo is my escort. Gulat na napatingin sa akin si Paolo. Nakita ko naman ng gulat. Hindi ako sigurado kung gulat nga ba talaga o galit ang nakikita ko sa mga mata ni Rafael. Ngumiti na lang ako sa loob-loob ko. This is what you want, Rafael? Then, I'll give it to you.